Kung inaasahan nung may plot twist ang laban ng Gilas at Australia, aba, plot twist nga ang nangyari. Tayong mga fans ang na-twist ang leeg sa kahihintay ng comeback. Hindi biro ang Australia Boomers. Pagpasok pa lang nila sa court, parang may disclaimer na. Pero syempre, suporta pa rin tayo sa Gilas hanggang dulo. Sa unang kalahati ng laro, maayos pa ang laban. Sabi ko pa nga, uy, may pag-asa. 14 points lang ang lamang ng Australia sa halftime. Sabi nga ng mga fans, kaya pa yan. Isang Brownlee lang ang kailangan. Pero doon na natin na-realize, wala nga palang Brownlee. Pagdating ng third quarter, parang may pinindot ang Australia na fast forward. Habang ang Gilas, parang naghahanap pa ng wifi signal. Bawat depensa ng Australia, dikit na dikit. Parang umutang ka ng 5,000, hindi ka talaga tinatantanan. Tapos pumasok si Bryce Cotton, bench player lang. Pero ang ginawang personal highlight reel ang laban. Bawat tira, pasok. Bawat tres, sumisibaok. Parang may magnet ang ring sa bola niya. Sabi yata ng ring, boss, dito ka na lang. Hindi naman nawala ng puso ang Gilas. Todo kahit sina Dwight Ramos, Junmar Fajardo at Mike Phillips. Si Junmar, kahit 2 o 3 ang bantay, lumalaban pa rin. Pero grabe ang Australia, parang lahat ng player nila, center, ang lalaki. Hanggang tumunog ang buzzer, 92-49. Aray ko, parang hindi score ang nakita ko. Parang presyo ng grocery. Masakit ang talo, pero hindi ibig sabihin, tapos na ang laban. Mga ka-courtside, tandaan natin, hindi nasusukat ang pagiging fan kapag panalo lang ang team. Mas importante ang suporta kahit talo. At magandang balita, pasok pa rin ang Gilas sa second round ng qualifiers. May pagkakataon pang bumawi laban sa Syria, Iran at Jordan. Sana, sa susunod, makabalik na si Justin Brownlee. At sana, makabalik din ang blood pressure nating mga fans. Kung nagustuhan mo ang video, pindutin ang like, subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong balita. Ito ang Kwentong Courtside. Hanggang susunod, laban lang, Gilas!